Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama at magkomentuhan po dito po sa Tambayan mga kabayan. At tayo po ay mag-umpisa na. Umpisahan na po natin komentuhan. Ito pong medical record po ni Bangag na tinatawag po ng kanyang ate na Bangag at Bongit. Ay gusto po ng taong bayan na ito po ay maisa publiko. Lalong-lalo po yung hair follicle polvorontes, mga kababayan, dahil pinasasagot na po sila ng Korte Suprema. Pakinggan po natin, panoorin itong balita at komentuhan po natin, mga kababayan. Suportado ng nakararaming Pilipino ang inihaing petisyon sa kataas-taasang hukuman na humihiling na sumailalim sa physical at medical examination si Pangulong Marcos Jr. at isa publiko ang medical report nito. Madeline Villar Moratillo sa balita. Dapat, siyempre, para malaman ng mamamayan. Oo, tama yun. Kailangan malaman ng publiko. Kahit naman sinong presidente dati pa eh. Kung anong kalagayan ng presidente, dapat malalaman ng taong bayan yun eh. Itong iginiit ng ilan nating kababayan na nakausap ng Net25 News team patungkol sa petisyon sa Korte Suprema na humihiling na atasan nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa physical examination. Sa petisyong inihain ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez, iginiit nito na ang kalusugan at well-being ng Pangulo ay matter of public concern at dapat isa publiko. Bukod sa physical exam, hiniling rin na magpasailalim ang Pangulo sa hair follicle test para malaman kung gumagamit ba ito ng illegal na droga. Ano kayang palagay dito ng publiko? Para sa kanya din yun eh. Kung nagsisinungaling ba siya o hindi, totoo sinabi niya nga wala siyang bisyo, ganyan. Oo, kung kailangan talaga niya magpatest para malaman din ng taong bayan kung totoo ba talaga o hindi. Siguro sir, para mas okay po yung sa mga tao. Una rito, inatasan ng Korte Suprema ang Pangulo na magkomento sa nasabing petisyon. 10 araw ang ibinigay ng SC para maisumite ang komento. Sabi ng Malacanang, susunod sila sa Korte Suprema. Kung utos po ng Supreme Court yan, ay gagampan na lang po at gagawa po ng comment. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agi. Yan po. Gagawan lang naman nila ng comment. Yun po. Gagawa ng komento. Pero wala pang kasiguruhan kung gagawin po ng Pangulo yung hinihiling po na petisyon sa pangunguna po ng dating House Speaker na si Pantaleon Alvarez. Mga kababayan, malabo pa po sa sabaw ng pusit na gawin na tinatawag po na Bangag at Bongit ng kanyang ate. Sasagot pa lang po doon sa petisyon. Magkokomento lang po. Ayon po yan sa palasyo sa Malacanang. Gagawa sila ng komento. Pero hindi pa sila susunod doon sa sinasabi pong pagpapahair follicle polvorontes. At syempre para sa publiko na po yung medical record ng tinatawag po ng Bangag at Bongit ng kanyang ate. At kung sila naman ay susunod sa taong bayan, sa agustuhan ng taong bayan ay sumunod sila na sila po'y magpapulburontes, madali po nilang gawa ng paraan yan. Sa taong sinungaling, sa taong magnanakaw, sa taong hudas, sa taong walang utang na loob, di umano, kaya po nilang gawa ng paraan yan. Hindi po ba? Lahat po ngayon ay nagagawa na nila ng paraan. Nabibili na nga nila lahat ngayon eh. Di umano eh. Pati nga proteksyon nila, kakampi. Hindi po ba? Sa dami ba naman ng mga linta sa gobyerno na nakikinabang sa pera ng taong bayan? Kaya nga po tayo nadala at dinala sa kahirapan at sa korupsyon at pamumulitik at bound sa utang. At hindi po ba? Sa dami po kasi ng linta. Hindi po nila magugustuhan na matuklasan ng taong bayan ang lihim na nabunyag. Hindi na nga pala lihim dahil binunyag na ni Senadora Amy Marcos. Hindi na lihim. Binunyag na nung ate eh. Matagal na. Hindi pa Pangulo. Mga bata pa lang sila. Gumagamit na di umano ng pulburon. Kaya nga lang po,
Kumuha sila ng tagapagsinungaling, tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Kumuha sila ng tagapagsinungaling. Yung tinatawag po ni Attorney Harry Roque na kaisa-isang reyna ng mga fake news. Para po salagin lahat at pasinungalingan lahat. Pati ang sinasabi ng ate na si Senadora Amy Marcos ay kailangan pasinungalingan. Hindi po ba? Kasi yun ang trabaho niya. Doon siya kumikita at doon siya binabayaran, di umano. Kaya po itong sinasabi po ng Korte Suprema na pinasasagot lang po, tutugon naman po sila. Tutugon at sasagutin naman po ito pong sinasabing petisyon. Pero wag po muna tayong umasa. Wag po muna tayong umasa na gagawin po ito ng Pangulo na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Dahil kung talagang wala pong tinatago yan, matagal na po niyang ginawa yan. Wala na pong patumpik-tumpik yan. Wala na pong alibay. Wala na pong delay tactics at kung ano-ano po na mga sinasabi nga makakaiwas sa issue. Ito pong pulburon. Hindi po ba? At yan, isa pa, may kumakalat din naman po. May kumakalat po yan sa social media. May kumakalat na gumagamit daw po ng clone. Kamuka, kahawig. Dahil yung kanyang tatay ay gumamit din ng kamuka, ng clone, kamuka, kahawig. Yung tatay niya. At yan din po ang pinag-uusapan at umuugong sa social media na ito daw pong tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate ay meron din daw pong kamuka na ginagamit. Kaya po ang tanong ng taong bayan, hindi kaya pag naglakas loob yan na sumunod at yung sa hamon ng mga Pilipino at hamon ni Alvarez na magpapulburon test ay biglang kumasa sa hamon at naglakas loob na sige, kahit live, magpapakuha siya ng kanyang buhok kahit live. Hindi kaya yung clone na yun? Dahil kayang-kaya naman nilang gawa ng paraan yan. Nasa kanila ang kapangyarihan, nasa kanila ang pera, at nasa kanila lahat ng suporta ng pera. Lalo-lalo po ang mga departamento ng gobyerno, pati nga institusyon. Karamihan ng institusyon, lalo-lalo po sa pangunguna po ng House of Representatives. Hindi po ba, Senado, at lalo-lalo po ang institusyon din ng mga men in uniform ay nakabackup yata sa Pangulo na may issue ng pulburon. Hindi kaya dahil nga po lahat po sila nakikinabang sa malawakang maleta issue, kasama po yata sila lahat sa pakinabang. At hindi naman po nila magugustuhan yan. Kasi kung yan po ay sumabog ang katotohanan, patay na po silang lahat. Bagsak na po silang lahat. Pati po ang kanilang karir, bagsak at baka makulong pa silang lahat di umano. Dahil po kung yan po ay puputok at lalabas ang katotohanan na siya'y gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Kung ikaw ba naman ay matalinong tao at marami kang tinatagong baho, meron kang kapangyarihan, meron ka pang pera, sa tingin mo, magsasabi ka pa ng totoo? Sakim ka nga. Kailan ka ba magsasabi ng totoo? Wala pong nagsasabi ng totoo at hindi kailanman ay hindi aamin ang taong gumagamit ng pulburon. Kahit pitpitin mo bayag niyan, ang yag balls niyan, hindi aamin yan. Hindi aamin na gumagamit yan. At hindi rin aamin yan na magnanakaw yan. Hindi po ba? Tingnan na lang po natin mga kabayan ang mga susunod sa mga susunod na panahon kung ano naman po ang isasagot nila dahil magkukomento raw po sila. Maraming salamat po mga kabayan sa mga nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yee, kay Tatay Nick ng Canada, Annie Jo, Jem Aris sa United Arab Emirates, Eric Hersho ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona na Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan. Ako si Pilam, Gay at Shena
si Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena at Rolando Guerrero. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan. At ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kabayan, taste po muna tayo at samahan po natin ng maraming dasal. Muli po, bye-bye!